Hello po, good morning. So, itong gagawin kong video ngayon is about support and resistance. May nag-request kasi nito na gawan ko ng bukod na video kasi gusto nila makita paano ba ako technical analysis ng support and resistance. Kasi dun sa mga past video ko, sabi ko, ang unang-una kong ginagawa bago ako ah, TA is support and resistance muna. So, paano ba ako nagdo-draw ng support and resistance bago ako mag-proceed dun sa pinaka kung saan ako magte-trade, pinaka technical analysis kung saan ako magte-trade. So, support and resistance muna. Dito, ang example natin is bank ba to o bong? Basta yan. Tapos, ang usually na ginagawa ko kasi is nasa 4-hour time frame talaga ako nagsisimula. Pwedeng bumaba ako sa 1 day, kaya lang, halos almost, parehas lang siya kasi. Kumbaga yung, let's say dito sa case. Pwede natin simulan sa 1 day. Ang pagdodraw ko dyan ng resistance, siyempre, sa pinaka-highest niya. Yan, di ba ang per candle niya is 1 day. So, kung makikita mo, yung area na yan is wala naman siya dito liquidity na mas malapit. So, ibig sabihin, ang liquidity na possible kunin soon kung magpa-pump siya or magdadump or kung magpa-pump is this one, itong area na to. Yan na yung kumbaga pinakasagad na resistance niya na yan. So, sa ilalim naman, kukuha din tayo. So, kung titingnan natin, may mga dito, mayroon ditong liquidity, for sure. Yan, dyan. So, ginuguhitan ko rin siya for support naman siya. Bakit ba ako tumitingin sa liquidity? Bakit doon yung nagiging, kumbaga, base ko sa liquidity? Bakit ako nagdodraw ng support and resistance? Kasi, yan yung mga possible kunin ng mga manipulator. O ng mga, kahit na mga trader. Yan yung mga, kumbaga, target nilang kunin. Yung mga pera na nandyan, yun yung mga target kunin. So, sa 1 day, sa baba, itong area na to, wala naman na ditong iba. Ito ang possible kunin or hindi pa kasi ito natitikin. Ito kasi mga to, wala na to, ito. Itong area na to, useless na to kasi taken na yung mga liquidity na nabuo dito. Ayan. Taken na yan. So, wala nang silbi yan. Alin na lang ang hindi pa natitiken? This one. Itong area na to sa baba. Yan. Hindi pa siya natitiken. So, possible. Daanan yan anytime soon. Lalo na pag nag-dump or pump, possible. Dyan dumiretso yung mga price. So, ito, natiken niya na yung mga liquid. Ito, natiken niya na yan. So, ang mga liquidity na hindi pa natitiken is itong dalawa na to. Yung liquidity dito and liquidity dito ang hindi pa natitiken. So, bakit ko sinasabi yon? Yan yung mga possible kasing puntahan ng mga magti-trade, manipulator especially, mga liquidity grabber. Yan. Diyan sila nakatingin. So, yan yung pinaka-lowest point ng aking support. Wala nang iba. Wala ka nang kukunin dito. Tingnan mo, malinis na yan. So, wala na tayong sense, wala nang sense pa para ibaba mo pa yung support. Yes, yung support. Ganon din sa resistance. So, nung nakakuha na tayo ng possible liquidity na kukunin, yun yung support and resistance. Sa resistance is dito yung liquidity na possible kunin anytime soon. So, sa area na to is taken na rin to. Ito, hanggang dito is taken na rin. Alin dyan yung possible na liquidity na hindi pa natitiken. Sa nakikita ko kahit di ko siya ETA is this one. Liquidity yan. So, pwede ako mag-draw dito ng another support. Yan kasi yung mga possible na kunin. Yan. This one and this one, mga possible kunin. Lagyan na rin natin tong isa na to. Sama na natin. Pero hindi ko na yan iti-TA kasi hindi naman dyan ako mag-TA. Mga ano lang yan, liquidity point. Yan, tatlo na yan na mga possible kunin. Dyan,
Kumbaga, pag may nag-trade ng mahaba, yung mga mahabang trade, dyan hihinto dyan sa mga red line. So, baba tayo sa 4 hours. Kasi dito talaga ako nagtitiis sa 4 hours. So, baba tayo sa 4 hours. Yan. O, diba? Ang ganda na. Kitang-kita mo na ngayon. So, ito nga, yan, sinabi ko na nga, itong mga area na to ang hindi pa natitikin. So, pero masyadong mababa na to. So, parang ito yung pinaka-major support, then ito yung immediate support. Same lang dito. Dito, pagpalagay na ito. Pero, tinitiik ko na kasi to pagka ganito, sa 4 hours. Itong liquidity point na to sa baba. Tapos, nandito na yung price niya. Possible kunin to. Ito, yan. Kaya, nandito yung parang pinaka-resistance niya. Yan, dyan. I mean support. Yan na. Possible mag-bounce dyan yung price, diba, pag mga ganyan. Kasi, bakit ba magba-bounce? Kasi may liquidity itong kukunin. Parang gantong mangyari. Sana. Parang ganito mangyayari dyan, oh. Let's say, ito sa mga support and resistance trader, ha. Kukunin yung liquidity, then bounce. Angat ulit yung price. Ganyan kasi yung mga support and resistance trader. So, hindi naman na tayo support and resistance trader. Ano na tayo? Liquidity trader na tayo. So, ang ginagamit ko na lang, parang ang napapakinabang na lang para sa akin ng SNR is yung saan ba yung highest liquidity point and lowest liquidity point. Yan lang. Tapos pagka baba pa ako, actually pwede ko na tong i-TE sa 4 hours kasi maliit lang naman to. So nandito na yung price niya. Sabi ko nga possible, yan bumababa na yan, itong area ang kukunin yan. Kaya goods na goods tong resistance natin dito at saka support. Kumbaga ano yan, possible dyan talaga untugan. Yan talaga ang uuntugan niya. So, yun lang. Kasi kung iti-TE ko to, support and resistance lang naman yung topic. So, yun na yun. Kung iti-TE ko to, ang nakikita ko sa kanya is downtrend siya. Obviously, downtrend siya. Lagyan natin ng trend para goods. Obviously, downtrend siya. May mga trader na nare-respect talaga yung mga ganyang klase ng downtrend. Pero, sige. Respect din natin yung ano nila. Strategy. Kung yan yung strategy nila, ganyan. Actually, ganyan din ako minsan magkulong. Kinukulong kasi ang support and resistance. Yung support and resistance, parang kinukulong niya yung price. Kung saan lang siya magbabounce. Yun ang ibig sabihin ng support and resistance. So, sa area na to, ito yung ganto ko siya kinulong. So, ang mga possible bounce ng price is, let's say ganyan, tapos bounce. Pwedeng bounce na diretso doon, or tapos kunin yung liquidity, then bounce ulit. Yan yung mga possible kasi na nagawin ng price kung support and resistance trader ka. Itong dalawang line na to sa taas tsaka sa baba, ito nagsisilbing resistance niya itong sa taas. Gawin natin black to. Then ito naman yung support niya sa baba. Yan. Ito ang resistance, ito yung pinaka-support. So, kung mapapansin nyo, pag umuuntog dyan yung price, diba nagbabounce siya. May mga support and resistance trader na nang mamap na ganyan lang sila mag-map. Tinitin lang nila kung saan. Yan. Hindi nga siya pumasok doon eh. Diyan na lang siya. Pero, ano pa rin yan. Kumbaga lower low and higher low pa rin yan sa kanila. Tapos itong area na to, hindi kasi ako ganito nang natuto kasi ako mag SMC liquidity is hindi na ganito yung aking pagtitingin ng higher low and lower low. As in, minamapping ko talaga siya isa-isa. Para tugman-tugma kung nasan talaga yung liquidity na kukunin. So, nakulong na natin, 'di ba? Yung pinaka major resistance ito. Gawin natin blue to. Blue. Tapos ito naman sa baba ang major support. Kumbaga, diyan wala nang ibang pupuntahan ng price kundi diyan lang. Gawin natin tong green. Tapos ito yung sa loob, yung sa trend line naman, meron din siyang meron din siyang resistance tsaka may support. So ito yung dalawa na yon. So kung susundan natin yung price, possible untugan nga lang niya to, nabura ko na yung ano kanina. Then bounce. Ganyan, 'di ba? Pero kasi
ako kasi ano, hindi ako tumitingin actually sa support and resistance pagka ang support and resistance ko lang na ginagamit kaya na sinabi ko ka dati is dun sa pinaka yun sa one day na kanina. Yun. Tapos dito, ito lang, hanggang dito lang ako. Yan. Pinaka support ko yan, blue na yan, tsaka green. The rest, wala na. Tapos pag dito na ako at nakakita na ako ng downtrend na itsura ng market is hindi na ako nagre-rely sa support and resistance. Kasi, sabi ka nga, may nagtanong nga kanina, bakit iba daw ako mag-draw ng support and resistance. Actually, hindi nagmamatter, sabi ko, ang guhit pagdating sa support and resistance talaga. Kasi, nagmamatter talaga dito is yung liquidity point. Yun talaga yung nagmamatter. Let's say, ang liquidity point is, may liquidity point or may under kasi ng liquidity run na lumalampas din yan. Pero still, one run lang siya. Kumbaga, one swing, one leg. Andito lang ang liquidity point at saka dito. So, kahit pa ganyan ko yan, downtrend pa rin yan. Kasi dito natapos sabi ko nga, hindi mo makokontrol ang market kung saan matatapos ang liquidity run. So, hindi kasi perfect ang pag-draw ng mga support and resistance. Walang perfect na ganon. Swerte mo na maka-perfect na ganon. Tama yung mga trade mo doon. Pero usually may mga lumalampas ng ganyan. Hindi nagmamatter, lumampas man o hindi. Ang nagmamatter talaga dito is saan natatapos ang liquidity run niya. Yun talaga. May mga pagkakataon, lampasan dito, lampasan doon. Kung may nakadraw ka na dyan na trend line, edi goods kahit saan mo pa yun ilagay as long as yung pinagmulan, halimbawa nito, ito, is mo siya, tawag dito, nasundan mo siya. Ano ba ito? Liquidity, then nag-run siya. Run, ibig sabihin tumatakbo yung liquidity. O umaandar. Kumbaga hindi pa natatapos. Halimbawa, bumili siya, hindi pa natatapos ang pagbili, kumbaga, ng mga trader. Kaya, yung liquidity, tumatakbo pa. Kumbaga, nabubuo, naiipon, may iniipon pang hindi pa tapos mag-ipon ng liquidity. Na ibig sabihin, saan ba yung naiipon? Yan, sa mga pinag-uuntugan na sinasabi. Okay, let's say dito. Kung iti-TA ko to, makikita natin. Let's say, TA natin, saan naiipon ang liquidity. Hindi ko kasi siya kayang ituro ng hindi ko sinasabi ang liquidity. Lalo't nalaman ko na kung paano tingnan ang liquidity. Parang hindi ko siya maisip turo without liquidity. So, i-mapping natin. Mapping natin na saan ang liquidity nitong trend line na to. So, itong highest point. Okay. Dahanin lang natin. Liquidity point. Liquidity point. Liquidity point. So, hindi siya perfect. Sabi ko sa inyo. Liquidity point. Liquidity point. Liquidity point. Liquidity point. This one, liquidity point. Liquidity point. Ito, liquidity point to. Tapos liquidity point din yun. Hindi agad diretso doon. Tapos, another liquidity point yun. Ginrab na yun Yan ang ibig sabihin nun. Kung itong swing na to is one leg lang siya or one run or isang buong liquidity run ang ginawa niya. Doon natapos yung run. Liquidity point, liquidity point, point, liquidity point. So, tuloy ang mapping. Mapping natin ng diretsyo na to. So, kung ito ang change of character, nagkaroon siya dito ng retracement, then valid na pullback to. Pullback din to. Then, choke ito. Yan. Then, tuloy, retracement, pullback agad, pullback. Tapos, retracement ulit, pullback pa rin. Then, pullback this one. Tapos, dito is, ito ang pinaka-pullback niya. Then, wala pa tayong nabuong choke. So, yan. So, dan makikita mo na kung nasaan ang liquidity. Na-taken at saka hindi. So, itong area na to, itong choke na to, is may liquidity dyan. Yon, yung unang-una na yon. Liquidity, meron dyan. Then, dito sa pullback na to, papakita ko sa inyo liquidity, hindi pa natitaken itong mga ginuguhitan ko. Ito yung mga liquidity na hindi pa natitaken. This one. Actually, nataken na yun. Nakuha na siya. So, delete na natin yun.
Itong isa na to. Tapos, this one, hindi pa na-taken. Sabihin, hindi pa nadadaanan or hindi pa nakukuha ng mga liquidity grabber. Yan lang. Yan yung mga malalaking liquidity na kukunin na. Kung titingin kasi kayo sa liquidity map o yung heat map na tinatawag, meron kasi nun, pinaka-advanced na yun. Is ganito rin to. Ganun din yun. Kumbaga ito, manual, ginamitan ko siya ng manual para makita. Pero kung titingin kayo sa liquidity heat map, let's say, puntahan natin liquidity heat map. Liquidity heat map. Ayan. Kumbaga, itong ginagawa ko is manually, makikita mo kung saan ang liquidity. Ibig sabihin yung malalaking liquidity talaga, papakita ko paano yun nangyayari. Dito sa coin. Ang coin na. Nandito ang, kumbaga, advanced na tingnan nasa ng liquidity. Dati, tinatanong ko rin, paano nila nakita yun? Pero yun pala yun. Okay. BTC USD. Ayan. Itong liquidity, mga liquidity yan, mga dark yellow na yan. Tignan mo dito, ang liquidation leverage na nabuo dito, makikita nyo is 291.24 million US dollar yun ha. Yan yung mga nabuong liquidity dyan. Ganyan kalaki. Makikita mo yan, ayan o. Tapos dito meron din. Yung mga light, ano na yan, lang yan, maliit na liquidity lang yan. Lalo na to mga to, yung halos ayan, 52.37 million lang. Tapos itong mga dilaw yan, tapos lalo mas malaki dito sa matingkad na dilaw. Yan, dito, ganun din. Dito halos na taken na, may natira na lang. Ayan o, zero leverage. Sabi nadaanan na kasi yan, nakikita nyo. Ayan o, zero leverage. Tapos may mga nabubuo na ulit doon. O, yan. Tapos dito, ayan, yung mga dark na yellow, yan yung malalaking. Ganon din yan dito. Kaya hindi lahat nilalagyan ng liquidity kasi yung iba na-taken na. Pag na-taken na, ganito na nangyayari. Nagsisiro or kaya nag-ano na siya. Ayun, na-taken na, daanan niya na. Yung mga liquidity doon na daanan niya na. So, nagsisiro na siya. Kumbaga, nakuha na yung pera doon. Ganon siya nag-work. Dito sa ginawa ko, parang manual siya. Kung dito, advanced na, nakikita na nila, computerized na, dito manual mo siyang gagawin. Ganon ka-importante ang paghahanap ng liquidity manually. Kasi kahit di ka na tumingin dito lang, mas okay sa akin yung ganito kasi sarili mo tong gawa. Mas ano to, kumbaga, kumbaga sarili kong TA to eh. Kumbaga, ito kasi parang ano na siya, indicators na, parang nagmumukha na siyang indicator. Unlike sa sarili mong TA mo talaga yun. Mas may confident ka doon mag-entry. So, ito liquidity point na last. Kumbaga, kung may kukunin, ito liquidity point din to mga to. Hindi ko sinabing hindi to liquidity point. Liquidity point din yan. Kaya lang, mas ginuguhitan ko yung saan ba mas malalaki. Mas malalaking pera. Kumbaga, yan yung mga may guhit, yan yung pinaka mostly talagang dinadaanan talaga ng price. Kasi, bakit? Kasi nandun yung malalaking pera. Yung bugkos ng pera na malalaki na nabuo. Diyan yun. So, itong area na to is, kaya hindi ko na siya tiningnan kasi nandito yung pullback. Ang pera, kung saan malalaking pera sa mga pullback ha, diyan nagkakaroon ng malalaking pera. Chok. Yan. Diyan sa mga pullback. Kaya may pullback yan dyan kasi nandyan yung malalaking amount ng mga pera dyan sa mga pullback. So, ang mga pullback, ang mga usually kinukuha, tinitake. Kaya, pagka mapapansin nyo sa TE ko, nilalagyan ko siya ng pullback. Kasi pag na-take yun, tapos wala naman ng mas malapit na pullback na kukunin, bababa na si market, tataas na sa market. Depende sa trend line niya. Depende sa trend niya, halimbawa. Pag sa pababa, halimbawa ito, let's say kunin to. Tapos, ang layo na ng second pullback. Ito. Wait, ibahin natin ang kulay. Gawin natin yung orange. Ito yung kukunin niyang pullback. Tapos, ang layo na nun. So, impossible kunin mo na yun. Ang pagkuha kasi ng liquidity, kahit dito ka tumingin, kung nasan yung malapit na liquidity, yun ang unang tinatarget. So, ganun din dito. Let's say, sunod na pullback niya is ito. Ano to tawag dito? Yan, malayo na. Hindi niya yan basta-basta
wala kasing market o walang chart na diretso ganun. Nagkumukuha or nagki-create na naman ulit siya ng another liquidity. Let's say, kung kinuha, let's say lang ha, kinuha, then, siyempre, ano bang nangyari pag nakakakuha na ng pera? Bumababa na yan. Wala nang sense para umakyat pa dito. Pwedeng kunin to kung gugustuhin, pero mostly, pagka may nakita siyang saan ba mas malaki ulit, doon ulit ang kukunin niya. Let's say, sablay yung ano nito. Let's say dito. Let's say lang ha, kinuha. Then siyempre lalo't nagkaroon dyan ng ano yung sinasabi ko, lahat nagkaroon dito ng order block. Ibig sabihin, order block, maraming nag-abang to sell. Yun ang ibig sabihin ng order block. Then candle confirmation, then entry ka dyan for short. Ganyan ako mag-entry. Tapos saan ba ang usually kukunin ng mga manipulator or mga liquidity grabber or mga matitinding trader na liquidity? Siyempre yung mas malapit. Oh. Let's say nakabuo dito ng liquidity. Possible kunin niya na sabay parehas. Yan, daanan niya na parehas yan. Pwedeng ganyan. Pero siyempre, ang unang kukunin, yung unang liquidity mas malapit. Okay? Then kukunin na rin malamang kasi malapit lang yun. Alangan, mag-inarte pa yun na wag kunin. Pera din yun. Kumbaga ganon, sana. Pero kung in case na di kunin, natitilan di kunin, edi wala tayong magagawa doon. Ayaw nilang kunin yan eh. Ay di go. Angat ulit. Saan kukuha? Doon ulit. Magiging chok na kasi to, so possible mahirap tong kunin. Or kung kunin man yan, magre-reverse na siya ng trend. Paano siya magre-reverse sa trend? Kung kinuha yung chok na yan, reverse trend yan para sa akin. Uptrend naman. Ganyan. Kung kukunin tong chok ha. Kasi sabi ko nga, hindi siya porket nag-pullback dito is down ka na. Sabi ko, liquidity run. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga run kasi na sobrang tataas. Pwedeng kunin lahat ng pullback na yan. Yan ang sinasabi kong masakit. Ayan, pwedeng valid kung kunin niya lahat yan. Hanggang dun sa chok. Kinuha lahat. Valid yan. Valid na pagkuha yan. Wala kang reklamo dyan kasi kukunin talaga yan. Kasi liquidity yan eh. Pero one swing lang yan, yung sinasabi ko. One swing lang. One liquidity run lang siya. Isang run lang. Isang pagkuha lang ng run. Kumbaga sa mga trader yan, 'di ba? Isang galawan lang yan ng pagkuha, kumbaga isang pag-angat lang yan. Wala yang pinahinga. Kumbaga kinuha lahat ng liquidity, yun ang ibig sabihin niya. Run yan. Ang inaabangan ko pag mga ganyan, isan siya matatapos. Let's say, alam ko kasi siya kung natatapos na ba siya o hindi pa. Yan. Let's say dito hanggang dito kinuha ditong orange na to. So, trend line, kasama pa rin yan. Hindi porket nandyan yung natapos yung liquidity is, igaganon mo yung trend line mo. Yan yung pagkakamali, kaya ina-adjust ng ganon. No need na, hindi mo na need. Kasi, bakit ginaganyan na-adjust pa? Wala nang sense, bakit i-adjust mo yan? Downtrend pa rin naman siya. Okay, bahala ka kung i-adjust mo. Pero, sabi ko nga, hindi nagmamatter ang trend line. Ano lang yan, isa lang yung uri ng drawing. Walang kinalaman yan sa trade mo. Kaya yung iba nagkakamali, masyado nilang sinusunod ang trend line. Ano bang meron sa trend line? Guhit lang naman yan. Ang sundin mo, saan yung liquidity run na natatapos? Saan yung liquidity point na kukunin? Yun ang susundin mo doon. Walang kinalaman din ang kahit ng kulay ng kandila. Wala rin. Ito, kahit dyan ko pa yung ilagay. Pinapayat. wala kasi siyang ano, kaya nga ang market hindi pantay kasi kung susunod ka sa trend line, papangit ang guhit natin. Sige, tapos sundin natin sa trend line, let's say. Sige. Okay. O, tamo. Pag in-adjust ko dun, adjust na naman dun. O, diba? So, hindi nga nagmamatter ang mga ano. Kaya kung minsan dun na lang ako sa week minsan, kung saan tumatama, dun makikita niyo yung mga PE ko, dun na lang. Pero pagka in case na may mga malalaking run kasi siya, kaya may mga TE ako, kahit lampas okay lang sa akin. Kasi hindi mo mapa-perfect yan. Kasi ang liquidity run, kumbaga, hindi rin perfect ang pagkakatapos kasi nun. Kasi kung saan lang may pera, dun siya matatapos. Sa pagkuha, siyempre. Nandito ang pinakamalaking pera. So, baba na natin. Bumaba na yung mga, nagbenta na yung mga nakakuha na ng pera doon. Siyempre, kumita na sila. Malaki na yung pera nakita nila. Ang taas na ng price nun. So, benta pa. Bentahan natin sila.
kukunin na naman yung mga liquidity na buo doon. Kuha ulit. So, kunin na parehas. Parehas pera yan eh. So walang ganito ano lang to, sinasabi ko lang kung paano siya nagkukuha. Pero ang itsura ng market na ginagawa, let's say, dumiretsyong ganun, may pump na isang kandila lang ganun, may na-encounter akong ganun. Isang run lang, kinuha agad. Katulad nito, isang run lang to, kinuha agad. Ganun din yan. Let's say, kinuha. Hindi naman nandidiretsyong ganun. Lalo't nasaid na yung ano dito, yung mga liquidity, nasaid na. So, wala na siyang sense para magaganyan pa. Wala nang sense para dumiretso pang ano. Ang gagawin niyan, magkakaroon dito ng liquidity point or retracement. Kung pababa pa rin ha. Ganyan. Ganyan lang gagawin yan. Kasi, pag may liquidity doon sila alam mo, nakabuo na naman liquidity, akyat tayo. Parang ganun siya. Uy, may liquidity sa baba. May liquidity na sa taas. Ganyan kasi yung mga liquidity grabber, kung saan na may pera doon sila nang gagrab. Ayan o. Diba? Hanggang sa bumaba na. Ganun. May gantong takbo. Pag nakakuha na ng liquidity, di ba mostly nagko-consolidate lang or indecision or sobrang gulo ng pinapakitang hindi mo alam kung down o ano. Yan. Kasi, sinusundan lang nila kung nasa ng liquidity. Eto, possible nangyayari kasi to kasi na-encounter ko na to dati as in, nasunugan ako dito. Sobrang tiwala ako na hindi babalikan ka kung layo. Isang run lang, kuha, sunog. Diba? Katulad nito, isang run lang to. Pakita ko sa inyo this one, kung imamapping ko, isang run lang yan yan ang sinasabi ko. Isang kuhaan lang siya. Diba? Ganon din yan. Possible gawin niya yan. Wala tayong magagawa pag kinuha niya yan. So, kaya nga sabi ko, walang kinalaman tong guhit-guhit na to dito. Liquidity point ang mahalaga. Nasaan siya? Saan yung mga area na kukunin? So, pwede namang dito lang. Asa na yun? Dami ng guhit. Pwede naman dito lang. Sabi ko nga sa inyo, kung saan matapos ang liquidity run, doon mag-entry for short. Kung halimbawa, nag-long siya, nagkaroon doon ng pagkatapos ng pagkukuha ng pera, then, siyempre, short ka na. Short. Kasi, ganito, malalaman kasi yan, pag nag-aral ka ng mapping or ng candle, sa kandila, kung master mo ang candle, malalaman mo to kung hihinto na ba to, hindi. Kaya kung mapapansin nyo yung mga post, yung mga PA ko, o yung mga trade ko na mismo, halos sumasakto doon sa mga, kung saan siya titigil, saan siya yun, kung magaling ka sa kandila, malalaman mo saan siya titigil. Halimbawa, liquidity rin tumatakbo. Di ba ang most ng mga newbie trader, hindi alam, hihinto na ba o yan, ganun, hihinto na ba o diretso pa ba? Yun, pag-aralan niyo yung kandila, paano may mga kandila na na nahihinto, mayroon namang kandila na diretso pa. May mga fake out na sinasabi pa, may mga ganyan. Or akala mo hihinto na, nagpahinga lang pala. Ganyan, no? May ganyan pa. Tak. Sunog na naman yung nakapag doon, short. Nag-short ka doon kasi akala mo hinto na. Hindi mo kasi siya kayang basahin. So, siyempre, ang mukhang bababa na. Short na tayo. May mga nag-short, nagpahinga lang pala, nag-retrace lang, kinuha pa rin talaga yun. Utas. Ubos kaya may mga trader na super, kung makikita mo sa mga liquidity na to, ilang billion yan, ilang million yan. Kukunin lang ng isang snap. Kaya maraming umiiyak palagi. Kaya sabi ko sa inyo, mas marami ang trader na natatalo. Kasi kukunti lang ang nakakalampunasan ng liquidity. Yes, pera na lang kung yun nga, sabi ko sa iyo, mag-aaral ka ng mabuti para malaman mo kung nasaan ang liquidity. May video ako dito na paano mag-locate ng liquidity. Pero hindi, part 1 pa lang kasi yun kasi masyadong mahaba kasi yung pagtuturo nun. Mas maganda kasi yung sa one-on-one, as in. Yung mga nagpapa one-on-one sa akin, yun. Kumbaga tinututukan ko talaga silang maigi. Tsaka may bayad yun, syempre, pang merienda. Kasi, oras ang ginugugol ko dun. Tapos, syempre, sharing knowledge, then, yun nga, oras, time, effort.
Yun yung pinaka-binabayaran sa akin. Hindi ako nagpapabayad ng mahal. Pang merienda lang. Yung binabayad nila, ano ko lang yun. Kumbaga sa totoong buhay, 3 trade ko lang yun kuhanan. Tapos ang ituturo ko sa kanila 3 weeks. Oh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, ano na yun. Kumbaga murang-mura na siya. Kasi kung di mo ako babayaran, magte-trade na lang ako. Yun, alam niyo yun. Kasi effort yung ano ko dun eh. Sa sarili ko naman, syempre. Siyempre, yung kung kukunin, bibilin nyo kasi yung oras ko eh, yun eh. Oras ko, knowledge, saka effort time. Yun. Siyempre, may bayad talaga. Hindi ako against sa mga mentor na nagpapabayad kasi nagpapabayad ako kasi may share akong knowledge. Pero may mga mentor na sa signal pa lang nagpapabayad na medyo awan. Hindi ko alam. Kasi sa signal, pagbabato ng signal, hindi ko talaga gawain yun. Kasi paano nila may exit and trade? Let's say, ang dami kong senaryo yung sinabi dito kanina. Ay sa mga nag-aral talaga ng trading. Alam nila to. Halimbawa naipit, halimbawa ano na to, hindi kinuha. Halimbawa hindi kinuha. May mga trader na akala kukunin. May mga hindi kinukuha ha. Bumagsak agad. Para kung nakapaglong ka pa dyan. O diba may mga ganun. Eh kasi ako, nababasa ko siya kung kukunin ba o hindi. Or kinuha na ba o hindi. Ganun. So, kung magbigay ka lang ng signal, paano kung hindi kinuha? Hindi tumama dun sa signal na binigay mo, sakit nun. Kasi sila yung iba, yung mga nagbibigay ng signal. Eh kasi nga, dapat alam mo siya gumagalaw. Alam mo siya nagraran. Sabi ko nga sa inyo, daming senaryo ko na sinabi dito kanina. So ako, nalalaman ko, out na ba ako sa market or hindi. Kasi may mga TA din naman ako na ano, mali. Hindi perfect ang TE ha, hindi siya perfect. Hindi siya maling TE na ano, invalidated lang, parang ganun. Kumbaga, inano lahat, winas out. Eh, pagka manipulator na ang gumalaw sa market, wala kang magagawa. Walang TE sa kanila. Sabi ko nga kanina yung run nito. Kaya pagka nagra-run to, kasi malalaman mo kung nagra-run pa ba o hindi na. Sa candle, sige, bigyan ko kayo ng ano, although pang advance na to. Sige, bigyan ko kayo ng idea. Candle pack. Malalaman mo kung magra-run pa yan, ganyan ang itsura ng candle. Okay. Ang tawag sa candle nito is close. Nag-close lang yung candle. Nagra-run pa yan. Diyan ko nakikita kung magra-run pa ba o hindi na. Kung ganito kasing ginawa ng candle, nababanggit ko na rin naman to sa video. Sinwip na or karoon na ng liquidation dito. Niliquidate, nag-grab na, niliquidate na yung area na yan. Sip na ang tawag dyan. Yan. Liquidate, back. Possible lang. Tapos another, sweep. Tapos candle close na yan pababa. Ang ibig sabihin yan, nag-candle close pababa. Ang mapping yan, ganito na. Sabayan mo na siya, pabagsak. Pero kasi dito may mga key levels ako ditong inaano. May mga, sa ano ko lang tinuturo. Sa mga estudyante ko. Pero kung masipag kayo mag-aral, tapos ayaw nyo namang magbayad, ano nyo to, kalkalin nyo yung YouTube, makikita nyo to. Kasi may mga secret dito eh, na hindi naman pwedeng isplok ko lahat. Wala matitira sa estudyante ko. Okay, so yun lang, ganun lang ako magguhit. Tapos nahaba na yung video ko. Ganun lang ako magguhit ng support and resistance. Ayan. Kaya nakalagay ko dyan, how I draw SNR in logical way. Kasi nga, yun na nga. Hindi nagmamatter ang guhit. Nagmamatter ang market or ang pagtingin ng market sa liquidity run. Saan siya natatapos. Kasi kung aabang ka sa untog, although may mga trader na umaabang sa untog, paano kung umuntog, lumabas sa kesame? Umuntog sa bubong, lumabas sa bubong. Umuntog sa kesame, may lumabas sa bubong, sa yero. Ayan, umuntog nga siya, lumabas. Ayan, nagkakamali iba dyan. Akala nila fake out pack. No, pumasok pa siya, ayun no. Sunog ang lahat ng naniwala sa fake out. O, diba? Pero kung kaya mo basahin kung fake out o breakout, goods. Pero kung hindi mo alam basahin kung fake out ba talaga o breakout, wag ka magtitrade sa mga ganon. Ayan o. Lumampas lang siya sa bubong, kala mo diretso na pack.
Sinundan mo, akala mo panalo ka na. Ay, pumasok ulit. O, diba? Valid yan. Valid yan, bakit? Kasi liquidity run yan, oh. Valid na valid yan. Kahit pa dun siya pumunta. Valid yan. Wala kang, hindi mo yan masisisi ang market. Yan ang sinasabi ko. Kaya, hindi nagmamatter ha, ang pinag-uuntugan mo, may mga lumalampas. Depende sa liquidity run na gagawin. Pag-aralan nyo paano kumuha ng liquidity run, paano tumingin. So, yun lang. Kasi may nagpaano sa akin ito. So, ito na. Panoorin mo na lang. Medyo advance nga lang to kasi ayoko magturo nung uuntog-untog. Dati, ganun din kasi alam ko. Pero sa mga support na resistance trader, ginagalang nila yung untog. So, wala tayong doon. Wala tayong reklamo doon. Ang sa akin ay sa akin, ang sa kanila ay sa kanila. May mga support na resistance trader na untog is real sa kanila. Alam niyo yun. Pag umuntog go baba. Ay wala tayong doon. May nire-respeto natin yung nila, ang strategy nila. Ay kumikita sila sa ganun, why not, 'di ba? Pag since akong tinanong nyo, I'm not untog is real. Hindi ako untog is real. Untog is life. Ako? Liquidity run is life ako. Tulad na, hindi siya umuntog. Yan sinasabi ko, hindi naman siya umuntog. Di ba? Kung hintayin mo untog is real. Kaya may mga natatalo dito. Na trader pag So yun, ay katulad niyan, valid pa rin yan ginagawa niyan. Hindi yan invalid, hindi yan, ay mali, hindi. Valid pa rin yan, downtrend. Ayan, downtrend pa rin siya. Katulad niyan. Tapos, yun nga, pag-locate ng pullback ang pinakamahalaga. Mapping, pinakamahalaga. Pag-locate ng liquidity point, liquidity run, pagbasa nun. Pagbasa ng order block, pagbasa ng siyempre kasama ng support and resistance, importante yan. Ano pa ba mga importante sa market? Yung iba kasi na ko na sa video, naturo ko na. Pullback chalk. Ano pa ba? Master candle. Very important. Liquidity run, liquidity point, liquidity exit, candle close, liquidity sweep. Yan yung mga pag-aaralan nyo. I-search nyo sa YouTube, baka may ibang nagtuturo na mas malinaw. Goods. Pero ako, hanggat kaya kong ituro. Kasi hindi ako nagtuturo ng alanghanin ako sa tinuturo ko. Pagka nagturo na ako, nag-post ako sa YouTube, yun na yun. Yun yung alam ko. Side na alam ko. Ano pa ba? So, yun lang. Yung nag-request nito, ito na po. Panoorin nyo na. Hanggang dito lang yung video kasi sobrang haba na.